Ipinag-utos na po ni Pangulong Marcos kay Secretary Pangandaman ng Department of Budget and Management at kay bagong Secretary Vince Dizon ng Department of Public Works and Highway na reviewin itong budget for 2026, yung kasusumiti lang ng mga economic manager ng Office of the President sa Kongreso at Senado at ngayon ay tinatalakay na ng Committee on Appropriation at ng Committee on Finance. Ito ay matapos madiscover na meron na namang insertion. Isiningit. Talaga naman, oo. Kakasipon itong korupsyon, ano? Maiinis ka talaga. Isipin mo, pinag-uusapan itong 2025 na merong mga ghost project, insertion, pandaraya sa kapera ng mamamayang Pilipino. Ito at yung bagong budget na tinatalakay, meron na naman na insertion. At dahil nakarating kay Pangulong Marcos ang isyong ito, kaya kaagad pinag-utos niya dito sa dalawang sekretaryong reviewin habang mas maaga pa. So ibig sabihin nga nito, ang insertion ay hindi lang nangyayari sa Kongreso at Senado. Maging sa Executive Department, merong insertion, especially sa Department of Public Works and Highway. At nakakagalit po lalo itong insertion. Ano bakit? Abay, tapos na po yung mga project. Nilagyan ulit ng pondo. Sinihitan ulit ng pondo yung mga finished project na ng Department of Public Works and Highway. Wala kayang kinalaman dito yung nag-resign na si Secretary Manny Bunuan. Kasi ang bawat department, meron pong mga proposed budget na isinusumiti sa Malacanang para pagsamasamahin ng kabuang proposed budget ng buong Executive Department. So mga taga-DPWs din po ang nagsingit ng budget para dun sa mga finish na, tapos ng proyekto. So panibagong pagnanakaw yan. Papalusutan ang Kongreso, ang Malacanang, para magamit yung pondo sa project na tapos na. Ibig sabihin, ilalabas niya yung pondong niya kung hindi nakita, kahit tapos na yung project. Ganong kagarapal. Kaya ang tanong, di ba ang lahat ng proposed project or budget ng isang departamento ay dumadaan sa kamay ng sekretary bago isumiti sa Malacanang ang proposed project at proposed budget every year? So, ano ba ito? Hindi alam ni Secretary Bunuan? O alam niya, pinabayaan lang niya? Ayan ang nagpapatunay na talagang matindi ang insertion. At siyempre, pagdating sa BICAM, congressman at senador na ang maghahawak niyan por pinali, yan ho nakakaroon pa ng mas matinding insertion. Ngayon, na-discover ng Kongreso at ng Senado na sa proposed budget for 2026, merong insertion galing sa Department of Public Works and Highway. Kaya maganda itong ginawa ng Pangulo na pinare-review kaagad. Dagdag na trabaho na naman ito. Kasi isang araw, nakagalit na rin si Secretary Pangandaman. Ano ba ito? Kasusumiti lang, mayroong insertion na naman. Napakainit nga ng usapin tungkol sa insertion dahil bawal yan at dahil yan ang pinanggagalingan ng kadalasang ghost project, nakaw at ninanakaw na pera ng taong bayan. Alam nyo, yung mga legal na project na nilagyan ng pondo, nagkakaroon pa rin ng ghost project at substandard ang proyekto. Ay di lalo na pagka-insertion. Katulad nga yan, isipin mo, tapos na yung project, pinunduhan pa. Tapos na yung project ng 2024, 2025, tapos pupunduhan mo pa ng 2026 year, ibig sabihin niya racket. Ganyang kagarapal. Talagang hindi po ako nagkamalit aking paninindigan. Ang presidential system of government, ang sistema ng ating gobyerno, sa ilalim ng 1987 Constitution ay sobra ng inaabuso. Garapal na ang pagsamantala ng mga nasa gobyerno. Hindi ko nilalahat. Kaya kailangan baguhin na ito. Baguhin ang saligang batas, baguhin ang sistema ng gobyerno para malabanan ang korupsyon at mawala na itong insertion na ito. Dapat ayusin lahat, top overhaul o i-overhaul lahat ang buong saligang batas at buong gobyerno. Subukan natin ang federal o parliamentary system of government. Prime Minister at President ang maghahawak ng bansa.
ang Kongreso at Senado babawasan ng trabaho at kung kinakailangan i-abolish sa isa gagawing bagong saligang batas, yan na po ang solusyon. Kasi pag nagpalit ng administrasyon sa 2028 at yung susunod na Pangulo ay magpabaya, konsintihin ang insertion, graft, and corruption, mas malaking pera ang mawawala sa ating bayan. Ay ilang Pangulo na ang nakinabang sa 1987 Constitution? Cory, Ramos, Erap, Arroyo, Aquino, Duterte. Lahat naman yan may ghost project. Lahat naman yan mayroong substandard project. Lahat yan may insertion. Ngayon, sa panganahon ng Marcos administration, after 3 years, nabulgar ang lahat. So kaya hinug na, panahon na para baguhin ang saligang batas. Yan na po ang solusyon. Pag hindi binago ang ating saligang batas, magpapatuloy ang pang-aabuso nila sa pera ng bayan, patuloy tayong babahain, patuloy na maghihirap ang mahirap at mamamayagpag ang politiko, kontraktor at mga corrupt government official na nag-a-approve at nagpupropose ng project at budget every year. Taon-taon po yan. Ganyan na pong katindi ang sitwasyon. Kaya kayo, lagi ko pong inuulit, mga mamamayang Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo na Pilipino, huwag nating iwan ang isyong ito. Huwag nating palamigin ang isyong ito. Tuloy lang po ang laban sa tamang pamamaraan ng paghahayag, pagtutol, pagsusumbong sa Pangulo, isumbong sa Pangulo ang mga palpak na project, suportahan ng Pangulo sa kampanyang ito. Yan po ang kailangan natin. At ako, bilang political blogger, mamamahayag sa radyo at telebisyon, hindi ko titigilan ito. Kung mapapansin nyo sa radyo at telebisyon, araw-araw tinatapik ko ito. Iba-ibang issue pero lahat anti-corruption. At maging dito sa ating pagbablog, bilang content creator, dito sa aking mga channel, Mike Abe Opinions at itong channel na ito, MA Pinoy TV. I-share po ninyo, i-forward po ninyo, ikalat nyo ang mga ganitong krusada. Labanan ng korupsyon, baguhin ang sistema ng gobyerno, baguhin at alisin sa mga pwesto ang mga corrupt government official para magkaroon tayo ng development ng pagbabago at nang mabawasan, sana tuluyang mawala ang graft in corruption. Ang pang-aabuso, pagnanakaw ng pera ng bayan ay matagal nang ginagawa, dekada-dekada na. At sa laki po at sa tagal nang ginagawa, napakarami ng pera. Di ba ang report ngayon? Pag kinuwenta yung utang ng ating gobyerno, lahat ng Pilipino ay may utang ng 142,000 pesos. Kahit bata, pag kinuwenta mo may utang na. Sa laki ng ating pagkakautang na 17 hanggang halos 18 trilyon na. Pag kinuwenta mo sa 110, 115 milyon Pilipino, mahigit ng 142,000 ang utang ng bawat isa. Bata pa lang, sanggol pa lang, may utang na ang Pilipino. Ganyan pong kalala. At dahil yan sa maling programa, korupsyon, pang-aabuso, noon at ngayon ng mga naghahawak ng kapangyarihan at salapi ng bayan.